Nagbabalak ka bang kumuha ng PhilHealth ID? Pwes, panoorin mo ang video na to bago ka pumunta sa PhilHealth office. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito and nais mo ang mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. So ngayon mga ka-vlogs, since marami po ang suspended na valid IDs application dito sa Pilipinas, isa na dyan po ang SSS UMID, ang postal ID, ayan nakasuspend po mga ka-vlogs, and ito namang ating national ID ay napakatagal namang dumating, no? Pahirapan talaga ang pag-release or pag-deliver sa atin mga ka-vlogs kasi wala pa, no? Hindi pa na-deliver sa mga respective post office natin yung national ID. So ngayon pahirapan talaga ang valid IDs na makukuha nga dahil nga dito sa mga suspension ng mga to, no? Ewan ko ba dito sa Pilipinas, it's more fun in the Philippines, no? Naghihingi ng mga valid IDs pero suspended naman ang mga aplikasyon nito, no? Ano na, Pilipinas, kaya pa ba? So ngayon, ang mga primary ID, gaya nga po ng SSS UMID, Postal ID, National ID, ay hindi pa talaga makukuha ngayon dahil suspended and matagal talaga dumating ang National ID. So ngayon, merong tinatawag natin na mga secondary IDs, gaya po ng Teen ID, ng PhilHealth ID, yan, so mga secondary IDs. Kaya lang po mga ka-vlogs, no, dito sa pagkuha or pag-apply ng PhilHealth ID, dahil sa mga nagtatanong kung sino ba ang pwedeng kukuha ng PhilHealth ID, so of course yung mga PhilHealth member mga ka-vlogs. So kung gusto nyo kumuha ng PhilHealth ID ay magpamiyembro muna kayo kay PhilHealth. Anyway, meron tayong video kung paano nga magpa-member sa PhilHealth mga ka-vlogs. So panoorin nyo po, ilalagay ko lang po ang link sa description ng video na to para masundan nyo ang proseso. Actually, merong online din sa pagpapamember ng PhilHealth mga ka-vlog. So, hindi ko pa nagawan yan ng video tutorial. Ang nagawa ko lang po is yung walk-in process. So, ayun nga po mga ka-vlogs ay once member na po kayo at kukuha kayo ng PhilHealth ID, pwede naman po, no? Actually, pwedeng pagsabayin yan eh. Kaya nga po ay mas prefer ko or mas ini-endorse ko talaga ang walk-in process dahil kung walk-in process kasi kung magpamember kayo na walk-in ay pwede nyong isabay ang pagkuha ng PhilHealth ID mga ka-vlogs. Pero ngayon, as of now, nakakalungkot din mga vlogs kasi ang PhilHealth ay hindi na po muna nagbibigay ng PhilHealth ID, no? Sa mga nagbabalak dyan na kumuha, mag-apply ng PhilHealth ID para merong valid ID, nako, sad to say na wala pong PhilHealth ID ang binibigay as of now ni PhilHealth, kundi MDR lamang po or yung tinatawag natin na membership data record, so MDR. Kaya kung napapansin nyo, marami ding nagtatanong sa atin, no, nagme-message, nagko-comment sa ating videos sa YouTube and nagme-message sa ating Facebook page kung bakit MDR lang ang binibigay sa kanila, wala ng valid ID or wala ng PhilHealth ID. So yun nga po ang update ngayon ni PhilHealth na hindi na po muna magbibigay, parang nakasuspend din, no? Parang gaya din ng Postal ID and SSS UMID na nakasuspend kasi hindi muna sila magbibigay ng PhilHealth ID, kundi MDR lamang po ang ibibigay. Hindi naman valid ID ang MDR, hindi naman yan tinatanggap kung magkiklaim tayo ng pera sa mga money remittance, di ba? Hindi naman yan tinatanggap yung MDR kung kukuha tayo ng passport, hindi naman yan tinatanggap sa bangko. So, parang nakakalito na talaga ang sistema sa Pilipinas mga ka-vlogs. Kaya
sad to say na sa mga nagbabalak talagang kumuha ng PhilHealth ID, wag muna kayong pumunta sa PhilHealth office, wag muna kayong mag-apply dahil masasayang lang pa ang pera nyo, pamasahe nyo, yung pagod nyo, lalong-lalo na yung mga malalayo, nanggagaling pa sa malalayo mga ka-vlogs. So, ang option ngayon, punta muna kayo kay TIN, no? TIN ID muna. Anyway, kay TIN ID, pwede pong makakuha ang merong trabaho, employed, at saka yung unemployed, yung mga walang trabaho. Ayan, pwede kayong makakuha niya mga vlogs. Punta kayo kay BIR, yung assigned RDO or Revenue District Office na saan kayo nakaka-assigned. So, kukuha kayo doon ng 1902 or 1904 na BIR form. And the requirements is birth certificate, sidula, 1 by 1 puto, and valid ID pa rin. So, it's more fun in the Philippines, mga vlogs. Apektado talaga lahat, lalo na yung mga nag-a-apply for passport para maka-abroad, alis ng bansa. So, yun yung update mga ka-vlogs. Hinggil nga dito kay PhilHealth. So, suspended si PhilHealth sa pagbibigay o pagre-release ng PhilHealth ID mga ka-vlogs. Actually, wala naman pong reason na binigay kung bakit hindi mo na sila magbibigay or magre-release ng PhilHealth ID. So, wala pong memo na binigay. Yun lang po ang advice sa atin na MDR muna ang kapalit sa PhilHealth ID. So, sana'y naging gabay ang video na to and sana'y naliwanagan kayo and laban lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang ating subscribe button na nasa baba and huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyo pong i-komento sa ating comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!